Praise the Lord. Amen. Bago po tayo tumuhay sa pagbabasa ng salita ng Diyos, nais ko pong awitin muna natin yung isang awitin. Amen. Na nagsasabing, purify your people. Amen. Yung ano tawag? Purify your people, O God. Amen. Cleanse us with your fire, O Lord. Amen. Praise God. Purify your people, O God. Cleanse us with your fire, O Lord. May we walk uprightly in the presence of your Lord. Purify your people, O God. Purify your people, O God. Cleanse us with your fire, O Lord. May we walk uprightly in the presence of your love. Purify your people, O God. Make us holy, Lord, we pray. In your likeness, righteousness our way. Let it be a place to the glory of your grace. Purify your people, O God. Make us holy, Lord, we pray. In your likeness, righteousness our ways. Let us be a place to the glory of your grace. Purify your people, O God. Praise God. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Inaanyahan ko pong buksan natin ang salita ng Diyos. Amen. Sa Jeremiah chapter 29. Praise God. Awitin pa lang. Amen. Praise the Lord. Napaka-dami na ng nilalaman. Amen. Praise God. Jeremiah chapter 29 verse 10 to 14. Praise God. Sabi ng salita ng Diyos, For thus saith the Lord, that after 70 years be accomplished at Babylon, I will visit you and perform my good word toward you, in causing you to return to this place. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not evil, to give you an expected end. Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. I will hearken unto you. Amen. Praise God. And ye shall seek me, and find me, when ye shall search for me with all your heart. And I will be found of you, saith the Lord. I will turn away your captivity, and I will gather you from all the nations, and from all the places whither I have driven you, saith the Lord. And I will bring you again into the place whence I caused you to be carried away captive. Amen. Praise the Lord. Ang Diyos ang magpala ng kanyang mga salita. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Gaya po ng aming inawit amang banal. Purify your people, O Lord, as we gather today, this morning, with your blessings, O Lord, with your grace. Purify us, O Lord. Make us holy. That's what we pray, O Lord. Alam namin na walang makakalapit sa inyo, sa inyong presensya. Hindi magiging kalugod-lugod ang bawat isa sa inyong presensya. Maliban, Panginoong Diyos, kami maging mga banal, Panginoon.
Hallelujah. That's what we pray, O Lord. In righteousness, O Lord, make righteousness in our way, O Lord. And let us be a praise to the glory of your grace, O Lord. Hallelujah. Salamat po sa awiting ito. Salamat dun sa tao na in-inspire mo para makapag-compose ng kantang ito, para mag-inspire sa amin sa umagang ito, Ama. Salamat po, Panginoong Diyos. And we pray, O Lord, that you meet us in your word. Sa binasa naming salita mo, Ama, meet us in your word, O Lord, as we assemble this morning. And Lord, may this gathering be beneficial in your kingdom, O Lord. Hallelujah. In preparing us for your coming kingdom, O Lord. Hallelujah. And Lord, search our heart, search everyone in here, O Lord. Ano man po, Panginoong Diyos, ang hindi kalugod-lugod sa inyo, purge it, O Lord. Alisin mo po ito, Ama. Gawin mo pong karapat-dapat ang kongregasyon na ito, Amang Banal, sa umagang ito, na makinig, na pagkalooban mo ng inyong mga banal na salita, Ama. Grant this, O Lord. We ask this in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Maaari na po tayo makaupo. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Habang papalapit yung oras, amen, at papalapit yung pagtawag sa, amen, sa mag-message, amen. Yung kaba talagang hindi mo maalis, amen. Kahit na binasa mo na to, kahit naghanda ka, amen. Pag sumapit na yung oras na ikaw na yung tatayo, amen, iba talaga yung pakiramdam. And I offered it all to Lord, to our God, amen, na hindi ang sarili kong kalooban ang siyang maganap, amen, kundi ang Panginoon, ang kalooban ng Diyos. Only the will of God will prevail, amen. At nais kong batiin ang bawat isa, amen. Unang-una sa ating Diyos na buhay ng isang magandang umaga, amen. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo, amen. At nais ko pong nabasa ko to na binanggit ng prophet, sabi niya, God bless you, brothers and sisters. Brothers and sisters, sabi niya. God bless you, sabi niya. That's the most powerful, sabi niya ganun. One of the best words, sabi niya. Because if God blessed you, you don't need anything anymore, sabi niya. Diba? Kaya God bless you, sisters. God bless you. God bless you. That's all you need right now. The blessing of God. If God blessed us, then that's all we need this morning. That's all we need. Amen. If He will do that, if He will grant that to us, then praise God, wala na tayong mahihiling pa. Amen. Praise God. Ang title po ng pagsasaluhan natin ngayon ay pinamagatang inspired, amen, sa message ng ating kapatid na Desperations. Amen. Desperations. Amen. Sabi ng salita niya, sabi ng binasa natin, when you seek me with all your heart, then I'll be found. Amen. If we will seek Him with all our heart, then we will find Him. Alam natin ang salita ng Diyos. Totoo. Amen. Totoo siya sa kanyang mga salita. Amen. Kung nga, hanapin natin siya with all our heart. Amen. Praise God. Sabi ko nga, bakit kaya naging desperation naging title ng message na to? Amen. Praise God. No? So, tinignan ko muna, bakit, ano pang meaning na, alam na, desperado ka, no? Pag desperado ka sa isang bagay, gusto mo, halimbawa, meron kang gusto mong bumili ng kotse, desperado kang bumili ng kotse, amen. You will do everything in great lengths. Magtatrabaho ka ng maayos, pagtatrabahoan mo ito ng maayos, gagawin mo ang lahat ng bagay, amen, dahil desperado ka na makabili ng isang bagay na yun, no? Para lang makuha yung gusto mo, amen. Sabi niya, desperation, a state of despair. Typically one that results in rash or extreme behavior. Extreme behavior. So kapag ang isang tao desperado, nagre-result ito ng isang extreme behavior. Amen. Pero bakit kaya ganun ang itinitle, no? Praise God, malalaman natin. When you are in desperate situation or condition, you will do anything that you could not imagine
gagawin mo, no? Hindi mo inaakala mo pagkatapos na noon, hindi ko akalain na nagawa ko yung isang bagay na yun dahil sa kadesperaduhan. Amen. Pardon this, kahit yung mga gumawa ng masama, amen, pagkatapos nilang gawin yung bagay na hindi maganda, maiisip nila, ba't ko kaya nagawa yung bagay na yun? No? Yung extreme behavior na yun. Kasi dahil dun sa desperation, nandun sila sa situation or condition na desperate sila. Either nakapagnakaw sila or, amen. Pero mamaya magbibigay tayo ng mga halimbawa na magbibigay tayo ng mga proof na ipinahintulot na mangyari ng Diyos, amen, para sa ikalalakas ng kongregasyon, para sa ikalalakas ng mga anak niya na naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, amen. Amen. Sabi niya, usually it takes a state of emergency to throw us in desperation. Amen. Nakasubok na ba kayo ng nasubukan niyo na ba yung malagay sa isang sitwasyon na halimbawa nagkaroon ng sunog, no? Ngayon sa sunog, gusto mong out of your desperation na ma-save, maisalba lahat ng mga pinaghirapan mo. Amen. Minsan kahit yung refrigerator na 5 times or 10 times ng size mo o ng bigat mo, ng weight mo, amen, nabubuhat mo, no? That was because the desperation, yung sudden rush of adrenaline, sabi nila, that was because of yun yung tinatawag nila na superhuman strength, sabi ng science, superhuman strength na even science cannot explain kasi nagkaroon ka ng desperation, dumako ka dun sa kondisyon na naging desperate ka. Siyempre nga naman, kung yung pinaghirapan mo, maaabo, amen, mapupunta sa wala, gagawin mo ang lahat para ma-save, amen, ma-save yung bagay na yun. And unknowingly, you were in desperate condition, kaya mo nagawa yung bagay na yun, amen. Praise God, no? Pero sabi ng prophet, maging ang ating Panginoong Hesukristo, amen. Sabi niya, too bad, sabi niya, human beings by nature are sluggish, mabagal, no? Indolent, mga tamad, indolent and lazy, sabi niya. Para silang mga sloth. Kung nakita niyo na yung hayop na sloth, napakabagal kumilos nun, amen. Di ba kaya nga nanunumbat din ang ating Panginoong Jesus? Sinabi niya sa kanila, o mga taong haling at makukupad, sabi niya, makukupad ang mga pusong magsisampalataya, amen, sa lahat ng salita ng mga propeta, amen. Napakakupad sumampalataya, amen. Praise God. Napakabagal, amen. Kaya hindi dumadating dun sa desperate situation, amen. Tignan nyo, amen. Kahit nga sa pag-ibig, pagka meron kang minamahal, kapag nanliligaw ka, o kapag meron kang nililigawan o merong nanliligaw sa iyo, amen. O kung nanliligaw ka, sasabihin mo, susungkitin ko yung buwan, amen. Kahit yung buwan susungkitin mo para maibigay mo dun sa minamahal mo. What's that? Totoo bang nangyayari yun? No, but out of desperation, hindi naman talaga hindi mo naman talaga masusungkit yung buwan eh. Ang ibig sabihin nun, kahit anong hirap, amen, no? Gagawin mo, amen. Amen. Kahit gaano kalalim ang dagat, no, lalanguyin mo, amen. Para lang, praise God, no? Praise God. Para makuha mo lang yung matamis niyang oo, no? Para lang makuha mo yung pagmamahal ng minamahal mo, amen. You were in desperate situation, kaya yung na-manifest mo yung extreme behavior, no? Praise God, no? Praise God. Nakaka-relate tayo sa mga bagay na yun, amen. Amen. When Israel, sabi nga, bago tayo dumako doon, sabi ko nga, ito nga mga nakaraang ilang araw, meron tayong bilang mga OFW, meron tayong naranasan na isang bagay na nag-udyok sa lahat ng mga OFW na mag-alsa, no? Mag-react, amen, umalma, amen. Nung mabalitaan natin na yung mga bagahe na ipinadadala natin sa Pilipinas, bagahe ng pagmamahal, ipinapadala natin sa Pilipinas, ganun na lang ang ginagawa nila. Binubuksan nila, tapos binubuksan nila ng walang kapahintulutan, tapos binabasura nila kung anong magustuhan nila, kukunin nila,
Tapos pagdating at pag-abot ng bagahe na yun sa mga mahal mo, halos hindi na mapakinabangan. Tapos kulang-kulang pa. Amen. No? Anong ginawa ng mga OFW? Pati yung mga kamag-anak ng mga OFW, no? They were in desperate situation. Ginamit nila yung social media para iparating sa kinauukulan kung ano yung nararamdaman nila. And that brought change, no? That brought something. Kaya nga kahit si Pinoy, nung makarating na sa kanya, amen, pinahinto niya. Amen. Praise God. Later on, amen. Bakit kailangan nating maging desperate? Amen. Bakit kailangan nating maging kasi without desperation, palagay nyo ba yung mga nasa Bureau of Customs o yung Bureau of Corruption na sinasabi nila, o kahit si Pinoy, mapapakilos? Maaantig ba sila o mapapalitan ba yung desisyon nila na nabuksan kung hindi naging desperado yung mga OFW? No, you cannot move them. You cannot move them unless naging desperado yung dumating ang mga OFW sa desperate situation. Amen. And when the desperate situation was manifested, an extreme behavior resulted into an extreme behavior. Amen. Galit na galit lahat. Kahit anong pag-post mo, pag-open mo pa lang ng Facebook, galit na lahat yung mga tao tungkol dun sa mga no? Praise God. When Israel was under the bondage of slavery sa Egypt, amen, it took them 430 years. Actually, meron nga nagko-contest, 430 years nga daw ba? Sabi nga nun. But, yun kasi yung sinabi ng Diyos, amen, your people will be slaved for 400 years. Amen. Pero nakalabas sila sa Egypt for 430 years. 430 years, dun pa lang nila, that was the only time na na-felt nila yung desperation. When they were at their lowest point of their life, they were desperate. And during their desperate time, dun umabot sa Diyos yung kanilang hibik, amen, yung kanilang pagdaramdam, amen. Kaya ipinadala na ng Diyos, ipinadala na ng Diyos si Moses, wala nang patumpik-tumpik para ilabas na ang kanyang mga tao, ang mga Israelita sa pagkakaalipin. Amen. Praise God. Now, magbibigay ako ng ibang mga halimbawa, amen, na naganap sa Biblia, amen. Kasi sa custom at tradition ng mga Hudyo, yung mga babaeng walang anak ay mababa yung tingin sa kanila sa society. Napakababa ang tingin sa kanila sa society. Throughout the ancient world, kahit nung ancient world ba, pag marami kang anak, marami kang kayamanan. Sabi nila, ang anak ay mga kayamanan, di ba? Kahit yung mga matatanda, sinasabi nila. Kaya yung mga matatanda noon, pagka yung mga kanununuan natin, pagka tinanong natin, ilang silang magkakapatid? Ilang magkakapatid sila lolo ganito, sila kulang-kulang 20, kasi kayamanan daw yung mga anak. 15, pag 10 mahina pa. Amen. Ngayon na lang medyo parang pagdalawam, sobra na, o 3, parang sobra na kasi mahirap daw ang buhay ngayon, no? Pero noon kasi ang tingin nila sa mga anak, kayamanan. Amen. At the same time, pag tumanda kasi yung magulang, merong susuporta at tutulong sa kanyang mga anak. No? Praise God. Amen. At preferably, in Jewish custom, lalaki. Kasi ang lalaki, yung nagmamana ng kayamanan ng kanyang ama. Amen. Kasi ang babae, usually, amen, nag-aasawa at nagiging, nawawala yung, kahit sa mga inchik, sinasabi nila, nawawala yung kaya mas gusto nila yung apelido, hindi na ipagpapatuloy. Praise God. Sons were preferred for 2 reasons, sabi niya. Males had control of wealth, and in patrilocal society where the bride moved to the husband's home, the sons expanded the family while the daughters were dispersed into the society. So, pati yung sa responsibility ang asawang kumikilos, amen, at siya ang nagpo-provide, at lahat siya ang nangangasiwa sa kayamanan ng pamilya, ang lalaki, amen.
For all these reasons, kapag ka ang babae, barren at walang anak, amen, isa sa mga batas ng mga Hudyo, amen, in 10 years, kapag hindi ka nakapag-produce, naging childless ka, o hindi ka nakapag-produce ng anak, pwede kang i-divorce ng asawa mo. No? In 10 years. Unless mahal ka ng asawa mo, pwede kayong patuloy na magsama. Or kung yung babae may kaya, pwede siyang meron siyang alipin, pwede niyang ibigay yung alipin niya bilang asawa dun sa asawa niya, katulad ng nangyari kay Jacob. Amen. At yung magiging offspring nun, pwede niyang gawin na maging anak niya. Amen. Ganon. Pero hindi naman madalas yung ganon. Amen. Merong isang halimbawa, amen. Binigay ko lang po na cite yun kasi pinag-uusapan natin yung mga Jewish customs and traditions. 1 Samuel chapter 1 verse 1 hanggang 2. Now there was a certain man of Ramathaim, Zophim, of Mount Ephraim, and his name was Elkanah, amen, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephrathite. Verse 2, he had 2 wives. The name of the one was Hannah, and the name of the other Penina. And Penina had children, but Hannah had no children. Kanino ina si Hannah? Amen. Binasa po natin si Prophet Samuel. Amen. Hannah was barren. Si Hannah ay barren. Imagine yung desperation niya na magkaroon ng anak, no? Kahit mahal na mahal siya ni Elkanah, kahit yung portion na inialay, kasi pagkatapos nilang mag-alay, kumakain sila, yung pinakamaraming portion ang ibinibigay niya kay Hannah, Hannah was still desperate because she was childless. You know? She was childless, and she went into a point of desperation. Kaya nga akala ni Eli, nung nananalangin siya dun sa templo o sa sinagoga, amen, akala niya lasing si Hannah. No? But Hannah she was so desperately praying to God. She was desperately praying. Akala ni Eli, lasing siya. Pero bumubuka lang kasi yung bibig niya. Amen. Praise God. She was in such desperation. Yeah. Amen. And out of her desperation, amen, God answered her prayer. And she was given a son. No? A son who played very important role. Who played a very important role sa Jewish, not only in Jewish history, pero pati sa atin. Amen. Si Prophet Samuel. Sabi nga niya, after weaning, pagkatapos ng maihiwalay sa pagsuso ng bata, inialay na siya sa templo. Amen. Imagine, amen, kung ikaw yung nandun sa sitwasyon ni Hannah, wala kang anak. After 10 years, nangangamba ka na baka i-divorce ako ng asawa ko. Amen. Kasi hindi ko siya mabigyan ng anak. Amen. Or pag tumanda ako, sinong mag-aalaga sa akin o sinong mag-aaruga sa akin. Amen. Praise God. But out of her desperation, no, God answered her prayer. No? And in that and pagkatapos sagutin ng Diyos ang kanyang panalangin, binigyan siya ng anak. Yung anak niya inialay niya sa templo. Amen. Pagkatapos nun, binigyan pa siya ng, kung hindi ako nagkakamali, 2 lalaki at 3 babae o 3 lalaki at 2 babae na anak. Amen. Praise God. May isa pa. Amen. Sino nakakaalala kay Tamar? Amen. Praise God. She is the daughter-in-law of Judah. Amen. So alam natin yung takbo ng istorya niya. Amen. Meron siyang siya yung ibinigay siyang asawa dun sa panganay na anak ni Judah, si Er.
Amen. Pero dahil wicked si God slew him. No? Pinatay siya ng Diyos. Amen. So, ang custom at tradition ng mga Hudyo, kapag ka ang panganay ay namatay at ang kasunod ay lalaki, pwedeng yung lalaki na yun ang kakahalili sa kuya niya para magpatuloy, no? Para magpatuloy dun sa lineage ng kuya. Amen. Ngayon, ang ginawa nung kapatid niya, ng pangalawang anak ni Judah, si Onan, no? Sinisipingan niya pero hindi niya nilalagyan ng binhi. Amen. Yung asawa si Tamar. So, nagalit ang Diyos. Amen. Kasi ang katwiran ni Onan, yung magiging anak namin ni Tamar, hindi naman magiging parang sa akin, sabi niya. Kasi parang ang mangyayari, yung anak nila ay mapupunta dun sa panganay. Ganun kasi yung custom nila. Amen. Kaya hindi niya ginawa yun. So, ang nangyari, dahil nagalit ang Diyos sa kanya, pinatay siya ng Diyos. Amen. Ngayon, dun sa ikatlo, si Shelah, siya na sana yung magpapatuloy. Hanggang sa dumating na sa tamang edad si Shelah, pwede na siyang ibigay para maging asawa ni Tamar. Kaya lang, ang naging katwiran ni Judah, kung ibibigay ko yung huling anak ko, sabi niya, baka naman pati ito mamatay na. Sabi niya, mawawalan na ako ng anak. Sabi niya, praise God. But you know, dahil sa tradition ng mga Hudyo, Tamar was in desperate situation na magkaanak. No? She was so desperate. Amen. Nagpanggap siyang harlot. Amen. Nung mabalitaan niya na pumaroon dun sa isang lugar na yun, pumaroon sa lugar na yun yung kanyang father-in-law, amen. Nagtakip siya at nagpanggap siya ng harlot. Amen. Prostitute. Amen. Praise God. No? At naganap na yung pangyayari. Nagdalang tao siya. Amen. Sabi nga sa kanya ni Judah, nung ibalita kay Judah na nagdadalang tao yung daughter-in-law mo, sabi sa kanya, patayin siya. Sabi nga nun, patayin. Kailangan siyang mamatay ayon sa Canaanite custom. Sabi niya. Kasi nga, naganap yun. Amen. Pero sabi ni Tamar, ibinigay niya yung staff niya, yung signet. Amen. Tsaka, praise God. Kung sino yung may-ari nun, siya yung ama. No? Siya yung ama nung ipinagdadala niya. Amen. Tapos, ang nasambit ni Judah, she was more holy than me. Amen. Praise God. And Tamar was the grandmother of Jesus Christ. No? Out of desperation, something extreme. Amen. Something good happened. Amen. Kung hindi ginawa ni Tamar yun, palagay nyo kaya may pagpapatuloy yung lineage. Amen. Yung lineage at maipoproduce sila David, sila praise God, Joseph, Maria. Amen. Praise God. Sa Mark chapter 5:22. Amen. Praise God. Merong isang lalaki, amen, na amen. Si Jairus, amen. And behold, there cometh one of the rulers of the synagogue, Jairus by the name. And when he saw him, he fell at his feet. So, nung makita ni Jairus ang Panginoong Hesukristo, nagpatira pa siya. Amen. Nagpatira pa siya sa harap ng Panginoon. Amen. No? Sabi ng prophet, amen, Jairus was a borderline believer. Amen. Hindi siya, borderline siya. Gusto niyang maniwala na hindi siya maniwala. No? Something was holding him. Bakit? Amen. Bakit? Because he has a position in the synagogue. Meron siyang position sa sinagoga. Amen. Praise God. Kasi nga naman, kapag against kay Jesus Christ yung mga Pharisees, yung mga Sadducees, at makikita nila na kasama o naniniwala siya kay Jesus Christ, ititiwalag siya. No? Ititiwalag siya. Praise God. Matatanggalan siya ng posisyon. And if ikaw ba naman ang may mataas na katungkulan, amen,
Hindi ba parang kahiya-hiya na ititiwalag ka? Yun nga nangyari sa, praise God, sa Iglesia ni Cristo. Kaya umalma din yung mga Iglesia ni Manalo. Amen. Nung naging kino-cover up, kasi nga, kino-cover up nila, dahil may mga posisyon to, mga taong to. Amen. At kung itiwalag ka, no? At kung itiwalag ka, malaking kahihiyan. Amen. Ganon din siya. Amen. Ganon din siya. No? Tama. Amen. Yung mga benefits, marami kasing mga benefits yung kapag ka nasa posisyon ka. Ikaw yung uupo sa mga pangunahing upuan. Kapag may mga handaan at kainan, ikaw yung panauhing pandagal. Amen. Kung merong mga regalo, ikaw ang unang bibigyan. Amen. No? Yung importansya na ibibigay sa iyo. Amen. Kapag ka nasa posisyon ka. But out of his desperation, praise God, lumuhod siya sa ating Panginoong Hesukristo. Because her daughter was dying. Amen. No? Praise God. Out of desperation, he was on a desperate situation. Praise God. Kaya lumuhod siya sa ating Panginoong Jesus. At ibinigay sa kanya ng ating Panginoon yung, praise God, ibinigay sa kanya sa kanyang anak yung kagalingan. Amen. Sabi nga sa kanya, huwag mo nang istorbohin. Parang, patay na yung anak niya. Amen. Praise God. No? Praise God. But he did not believe. An extreme behavior, amen, was manifested, and her daughter was healed, amen. Praise God. May isa pa, amen. Jacob. Umpisa pa lang, amen, sa pagbabasa ng takbo ng buhay ni Jacob, amen, ni Jacob. Desperate na siya na makuha yung birthright, di ba? Desperate, he was very desperate. Pero may kaugalian kasi mga Hudyo yung panganay, yung kailangan talagang magmana, o kailangan talagang nakakakuha, nakakatanggap ng birthright, no? Bakit ganun na lang kadesperado si Jacob na makuha yung birthright? Ano ba yung birthright? Amen. Noon nga sabi ko, ano pa yung birthright? Bakit ba gusto nilang makuha yung birthright? Ano bang significance nun? Amen. Pero sa isang, amen, praise God, no? Kapahayagan nga yun, amen. No? Yung maipahayag sa iyo yung kahalagahan ng birthright, amen. Napakahalagang bagay kasi doon dadaan sa linya, amen, sa linya mo, sa amen, sa mga angkan mo, yung Mesaya na hinihintay ng natutubos ng kasalanan ng sanlibutan, amen. Pero si Esau, ang pagdating niya doon sa scene na yun, gutom na gutom siya. Sabi niya, bigyan mo ako ng makakain. Sabi niya, bigyan mo ako ng makakain. Pakainin mo ko, hihimatayin na ako dito. Sabi niya. No? Sige, pakakainin kita. Pero sa isang kondisyon, ibibigay mo sa akin yung birthright mo. Amen. No? Praise God. Jacob did every great length para lang makuha yung birthright na yun. No? Kailangan maging ganon din tayo. Amen. Praise God. No? Meron pang isang nangyari sa kanya, amen, nung nakipagbungo siya sa anghel, amen. Praise God. He was so desperate, no? He was so desperate na makuha yung blessing nung, amen, makuha yung blessing, amen. Kailangan mapunta tayo dun sa sitwasyon na yun, amen, in a desperate condition para makuha natin yung blessing na yun. Hindi niya iniwan, biro mo hanggang mag-uumaga na, nakipag-wrestling siya dun sa anghel, amen. Praise God. Nakipag-wrestling siya dun sa anghel, amen. At hinawakan niya yung, praise God, meron siyang, yung thigh, hinawakan niya, no? Yung thigh, kaya iika-ika siya, no? Sabi niya, and Jacob called the name of the place Peniel, for I have seen God face to face, and my life is preserved. No? He wrestled desperately just to get the blessing. Amen. No? That's right. Desperate, hanggang umaga. Praise God. Amen. May isa pa, amen. Kung matatandaan niyo yung babae na inaagasan ng dugo ng 12 taon, amen. Praise God. No? She has suffered for 12 years. Naubos na lahat ng kanyang naipon, naubos na lahat ng kanyang ari-arian sa pagpapagamot. No? Inubos na lahat ng mga, siguro kung sino-sinong espesyalista na yung nilapitan niya, no?
consultation pa lang ng espesyalista, mahal na. Amen. Tapos yung mga procedure pa na gagawin. Let's say kung magpapa-laboratory ka, itetest yung dugo mo, magpapa-MRI ka kung praise God, no? Pero noon, wala pa noon. Pero praise God, hindi naman ganun kalayo yung kaalaman ng tao dahil nung panahon na yun, marunong na, matatalino yung mga tao. Amen. So naubos na lahat ng kanyang ari-arian, praise God, naubos na, praise God, hanggang sa wala na siyang magawa, wala na siyang, amen, wala na siyang malalapitan, amen. And what happened to her? Amen. Because she was on a very desperate mode, desperate situation, amen. Sabi niya, kahit mahawakan ko lang yung laylayan ng dulo ng kanyang kasuotan, amen, ako'y gagaling. Bakit kaya naging desperate? Amen. Praise God. May batas ang mga Hudyo, amen. Kasi dahil sa mga batas na to, kaya sila nagiging yung mga custom nila, no? May binigay na batas si Moises, amen. Sabi niya, Leviticus chapter 15, verse 19 hanggang 20. Ito, mga batas sa mga Israelita pagdating sa mga may inaagasan ng dugo, amen. No? So, it is considered unclean at i-isolate ka for 7 days. Imagine, i-isolate ka for 7 days pag may inaagasan ka ng dugo, no? Meron kang bleeding. So, i-isolate ka, ikaw lang dun sa lugar na yun, praise God. Kung yung ikaw nga lang mag-isa, sa ilang oras, inip na inip ka, hindi mo alam ang gagawin mo, praise God. Praise God. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Talagang madedesperate ka. Amen. Sabi niya, Leviticus chapter 15, verse 19 hanggang 26, mahaba to. And if a woman have an issue, and her issue is her flesh be blood, she shall be put apart 7 days. So, doon ka, nakahiwalay ka, doon ka sa lugar na yon. Amen. Hindi lang yon, eto pa. And whosoever toucheth her shall be unclean until the even. No? So, kung sino man humawak sa kanya, ay magiging marumi hanggang kinahapunan. Amen. Eto pa. And everything that she lieth upon in her separation shall be unclean. So, kung humiga siya dun sa higaan na yun, yung higaan na yun, unclean din. So, pag hinawakan mo yung unclean na yun, unclean ka na rin hanggang maghapon. So, ikaw, i-isolate din. Amen. So, imagine mo yung, pati doktor siguro, ayaw na rin siyang hawakan. Kasi kahit yung mga doktor, pagka tinignan siya, o pati sila, nagiging marumi hanggang hapon. Amen. And everything also that she sitteth upon shall be unclean. So, kapag umupo siya sa upuan na yun, magiging unclean din yung upuan na yun. Amen. Matindi silang sumunod sa batas, ha? Kasi kapag nakita kanila na hindi tumupad sa batas, stoning to death ang ginagawa nila ng mga Hudyo. Amen. And whosoever toucheth her bed shall wash his clothes and bathe himself in water and be unclean until even. So, kapag hinawakan mo siya, hinawakan mo yung bed niya, or kailangan kailangan hugasan mo yung damit mo, linisin mo yung damit mo, kailangan mong maligo sa tubig dahil marumi ka hanggang hapon. Amen. And whosoever toucheth anything that she sat upon shall wash his clothes and bathe himself in water and be unclean until the even. And if it be on her bed, or anything whereon she sitteth, when he toucheth it, he shall be unclean until the even. Amen. Hanggang hapon. Amen. And if any man lie with her at all, and her flowers be upon him, he shall be unclean 7 days. So, kung merong sumiping sa kanya na lalaki, yung lalaki ay magiging marumi rin sa loob ng 7 araw. Amen. And all the bed whereon he lieth shall be unclean. And if a woman have an issue of her blood many days, o kung maraming araw na, out of the time of her separation. No? So, sineperate siya ng 7 araw, pero humigit pa sa 7 araw, yung pagdurugo niya, o ito, 12 years na siyang dinudugo. Or if it run beyond the time of her separation, all the days of the issue of her uncleanness shall be the days of her separation. Praise God. Kaya imagine mo, she was so desperate. Desperation came to her, no? Desperation came to her. Siksikan niyo, imagine mo, kasi nung time na yun, that was the first pool. And it was the time when Jesus was
manifesting signs and miracles and healings, no? Maraming tao yung pumupulong sa kanya, yung pumupunta sa kanya para ma-witness at para rin gumaling sa kanilang mga karamdaman, no? Praise God. Kaya nai-imagine ko tuloy, kaya siguro, amen, kaya nakalusot siya kasi ayaw nilang mahawakan man lang sa no? Ayaw man lang mahawakan, kaya niya nakuha na, praise God. Praise God. But her desperation moved her. And desperation moved her faith. Kaya siya gumaling. Amen. Praise God. Tapusin ko lang. Every bed whereon she lieth all the days of her issue shall be unto her as the bed of her separation. And whatsoever she sitteth upon shall be unclean as the uncleanness of her separation. Amen. Praise God. So, imagine what drove her to touch yung kahit na yung dulo lang ng laylayan ng kasuotan ng ating Panginoong Hesus. It was desperation, extreme desperation. Amen. May isa pa. Amen. She was the queen of the south. Amen. Praise God. She was desperate to hear the wisdom of Solomon. Amen. She was desperate. Alam niyo, sabi ng prophet, she brought half of her kingdom, no? Half of her kingdom and traveled 3 months para lang marinig yung wisdom ni Solomon. It's desperation that brought her to travel to, praise God, to travel to Jerusalem, to Solomon, para lang marinig niya. Amen. Praise God. And beware. Amen. Kasi, amen, praise God, she will rise in the judgment, no? And she will judge, no, yung mga tao na nag-reject ng salitang ito. Amen. Kahit dahil siya, no, bagamat malayo, amen, she traveled 3 months and endured kung yung init, endured the temperature, kahit yung kung gaano kadelikado yung lugar. Sabi kasi, magta-travel ka, maraming mga tulisan, maraming mga pirata, o maraming mga, praise God. She endured the danger, no? She took the risk. Because she was so desperate to hear the wisdom of Solomon. At dun sa hindi naniwala sa pangangaral na ito, sabi niya, on the judgment day, she will be there to judge those who rejected the word of God. Amen. Praise God. Jonah. Amen. Praise God. Jonah chapter 2 verse 7. Amen. When my soul fainted within me, I remembered the Lord, and my prayer came in unto thee, into thine holy temple. Amen. Alam natin na he was in the belly of the fish for 3 days. Kung ikaw yung nandun sa sitwasyon na yun at hindi mo alam, hindi ka na makahalos makahinga, wala nang oxygen, amen. Ang oxygen nanggagaling sa halaman, amen. And nandun ka sa loob ng tiyan ng isda, amen. It was that desperation that moved him, no, para manalangin sa Diyos, amen. Tumata kasi siya, natatawa nga ako kasi nagalit yung dagat, amen. So ngayon, nag-usap-usap yung mga painante, yung mga nandun, sabi nila, sino yung nag-cause nito? Sino yung nagpagalit sa Diyos para magalit yung dagat ng ganito? Sabi niya. So, magpalabunutan tayo kung sino kaya yung may kasalanan sa nangyayaring ito. Amen. Tapos, ang lumabas si Jonah. Siya yung, amen. Tapos, ipinagtapat niya na I'm a man of God. Tapos, ganito. Amen. So, nung una, sinubukan pa nung nagmamaneho nung barko, amen. Sinubukan pa nila na amen, na unload ng mga karga at saka makapunta sa dalampasigan, amen. Pero lalong nangalit yung dagat, amen. Tapos sinabi ng mga tao nga na nakasakay doon, Panginoon, hindi na namin kasalanan kung itatapon namin siya sa dagat. Amen. Alam mo na, ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Amen. Kaya habang binabasa ko siya, natatawa ako dahil
Praise God. Hindi mo matatakasan ng Diyos. Amen. Kahit na anong gawin mo, amen. Kapag pinili ka ng Diyos, amen. Hindi mo siya matatakasan. Amen. Praise God. Makakarinig ka man ng mga masasakit na salita, dahil anak ka ng Diyos, kailangan iparinig sa ito ng Diyos. Kasi anak ka niya, dahil inililigtas ka ng Diyos. Amen. Praise God. Kaya pagdating nung may tapo na siya, sakto na kinain siya, nilunok siya ng isda. Amen. And in 3 days, he was so desperate kasi alam niya mamamatay na siya doon. Amen. He prayed to God. At isinuka siya ng isda. Amen. He was in desperate. Sinong hindi, yung mga nalindol, kung maaalala niyo yung mga natrap sa lindol nung lumindol sa Baguio, no? They were so, ikaw ba naman yung nandun sa natabunan na ng mga konkretong bato, amen. At hindi mo alam kung merong magliligtas sa'yo, amen. You will be desperate na makaalis doon, amen. You will be desperate para maisalba yung buhay mo, amen. Praise God. Ganon din ang nangyari kay Jonah, amen. At nung matapos niyang makapanalangin, amen, isinuka siya ng isda, amen. At alam natin na kung anong nangyari, amen. Nagsisi ang Ninive, amen. Praise God. Bartimaeus, amen. Mark chapter 10, verse 46 hanggang 52, amen. Praise God. Sabi, ikaw na bulag na hindi mo makita kung ano yung mga nangyayari sa, no? Kung bulag ka, paano ka magtatrabaho? Paano ka kakain? Paano mo masusuplayan yung mga pangangailangan mo, no? Mahirap magtrabaho na walang nakikita. Amen. Praise God. Pero nung dumating yung time na padaan ng ating Panginoong Hesukristo, amen. Sabi niya, Jesus was going to pass by. Sabi niya, sino yun? Sabi niya, sino yung padating? Sabi niya, hindi mo ba nalalaman? Sabi nga lang, padating si Jesus, amen. Ang Panginoong Jesus, sabi niya, yung propeta, sabi nga nun. Praise God. Praise God. Out of his desperation, amen. Nagsisisigaw siya, Son of David, sabi niya. No? Praise God. Jesus answered and said unto him, What wilt thou that should I do unto thee? No? The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight. Amen. No? It was desperation that drove him to call Jesus Christ. No? Praise God. Pass me not, sabi nga nung awitin, pass me not, O gentle Savior, hear my humble cry. Praise God. He was so desperate na pagalingin siya ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Imagine mo yung ginawa niyang eksena nung time na yun. Sabi nga ng prophet, nagsisigaw siya kung para lang makuha niya yung atensyon ng ating Panginoong Jesus. Kasi maraming tao yung nagtipon nung time na yun dahil sa mga miracles at mga signs na ginagawa ng ating Panginoon. No? So sa dami ng mga tao, kailangan makagawa siya ng eksena. Amen. Nagawa niya yun out of his desperation, out of being desperate. Praise God. Amen. Sabi niya, amen. Merong binanggit ang ating propeta. Sabi niya sa yung Luke chapter 22 verse 44. Amen. Nais kong basahin natin 'yon. Sabi niya, Luke chapter 22 verse 44. Kasi maging si Jesus, amen, maging ang ating Panginoong Hesukristo, dumating siya dun sa time or point of desperation. Amen. And being in an agony, he prayed more earnestly, and his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground. Amen. Kung ang Panginoong Jesus, amen, he prayed earnestly, how much more are we? How much more are we? Kung ang Panginoong Hesukristo, he prayed earnestly, how much more are we? When he was in Gethsemane, that was the
That was the greatest battle. Sabi nga, the world's greatest battleground. Nung nandun siya sa Gethsemane, dumadalangin siya. Kukunin ba niya? Amen. Yung kasalanan ng sanlibutan at ibibigay yung kanyang buhay? If the cup will pass, no? O tatalikuran niya? Amen. Praise God. Jesus prayed earnestly, no? And out of desperation, he chose the will of God. No? Praise God. Alam mo, sabi ng prophet, it takes desperation to bring God in the scene. No? Dun sa mga halimbawa na binigay natin kanina, it takes desperation to bring God in the scene. Until the whole church gets to a place that's between life and death, that's the time God will move on in the scene. No? Until the church gets to a place that's between life and death, that's the time God will move in the scene. You can't be desperate. Alam nyo, we cannot be desperate until God speaks to us. We cannot be desperate. We will not be in the most desperate situation until God speaks to us. Sabi niya, church, you have to rise and shake yourself. Sabi niya, pitch your conscience. Praise God. Gisingin niyo yung mga konsensya niyo. Kurtin niyo yung mga konsensya niyo. Sabi niya, we must be desperate or we will perish. Praise God. Nakikita na natin yung sitwasyon ng sanlibutang ito. Amen. We see the signs of the coming of our Lord Jesus Christ. Amen. But are we desperate enough asking for the coming of the Lord? Amen. Are we? Praise God. No? It takes desperation to bring God into the scene. So kailangan maging desperate na tayo. Amen. Kasi kung hindi pa tayo magiging desperate, amen. Sabi nga kanina si Satan, alam niyo, meron akong nabasa na isang quote, sabi niya, if you spend 1 hour a day in your chosen profession, sabi niya, 1 hour a day in your profession, in 5 years, you are already expert in that profession. If you will spend 1 hour, 1 hour na mag-aral in that profession, after 5 years, you're already expert in that profession. How much more Satan? Praise God. He's so expert to the highest level in deceiving the believers. Amen. No? But are we desperate enough? Are we already in desperate situation to ask the coming of the Lord Jesus Christ? Katulad ng Israel. Ilang years ba? 430 years ba ang kailangan natin hintayin para dinggin ng Diyos ang ating panalangin because we were already in desperate situation? No? Are we already desperate? Amen. We know the signs of His coming should throw every member of Christ into desperation. No? The signs of His coming, gay marriage, no? Praise God, the same-sex marriage, amen. The biggest nation, the most powerful nation, no, had accepted the law, yung inaprubahan na, had approved the law of same-sex marriage, as it was in the days of Sodom. No? The signs of His coming. No? Praise God. But are those signs bringing us into desperation? Yun din ang itinatanong ng propeta. Amen. I believe that the reason we don't have desperation is because it's lack of love of God. Amen. Lack of love of God. Amen. Alam nyo, nung time na binabasa ko to, I was so, praise God, tinatamaan ako. Amen. Praise God. Am I giving all to God? Am I giving all to God para dumating ako dun sa desperation? Amen. Praise God. Because the reason why, sabi nga, the reason we don't have desperation is because it's lack of love. No? Yung commitment lang natin sa gawain ng Diyos. Amen. Praise God. Are we committed enough? Amen. To bring us into desperation. Amen. I think that the love of God causes desperation. Amen. It's the love of God that causes desperation. If God is in you, the token is inside you, and you see the condition of the times and of the people, no? The sin of the world, amen. It should throw every one of us in desperation. Amen.
It should throw every one of us in desperation. Kung nakikita natin ito, unless nabubulagan tayo or nadidistract tayo ng mga bagay na nakikita natin, kaya natatakpan yung mga bagay na dapat nating makita. Amen. Praise God. Masyado tayong, this is the age of distraction. Distraction, yung naliligaw yung mga kaisipan ng mga tao sa mga, praise God, dahil sa mga inventions ng mga tao, dahil sa mga social media, praise God, lahat, amen, nadidistract yung kaisipan ng tao, kaya mawawala sila dun sa tamang, praise God, dun sa tamang kaisipan na dapat sana kaisipan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Praise God. Sabi niya, ulitin ko lang, amen. I think that the reason we don't have desperation is because it's a lack of love, the love of God. Amen. I think that the love of God causes desperation. If God is in you, the token inside of you, and you see the condition of the times and people wading in sin, the way they are, amen, in Sodom, it should throw you in desperation. No? Praise God. No? What we need now is genuine love. That's what we need. Genuine love of God. Amen. When we have the genuine love, what does it do? Amen. It pushes our faith. It pushes our faith in the battlefront for God. Praise God. Genuine godly love for God and for His Word and for His people will push our faith. But usually, it takes something to drive, sabi niya. It usually takes something to drive us in despair para mapunta tayo sa desperation. Usually, something will drive, di ba? Ano yung, bakit nakipagbuno si Jacob sa angel? Something drove him, no? Para amen. Bakit, praise God, bakit pilit niyang kinukuha yung birthright? Something drove him. Amen. Bakit ang Israel nanalangin sa Diyos para makalabas na sa Egypt? Something drove them. Bakit nanalangin si Hannah na magkaroon ng anak? Something drove her. Amen. There should be something that will drive us into despair para makarating tayo dun sa desperation. Amen. Praise God. You've got to do something to honor God. Amen. You've got to do something. Hindi pwedeng gumalaw lang. Amen. Alam natin nakikilos ang Diyos. Amen. Pero you have to do something so that God will honor it. Amen. Minsan kasi ang mga bagay hindi mo nabibigyan ng value kasi sabi kasi nila, he was born in silver spoon, sabi ganun. He was born with silver spoon in his mouth. No, kaya minsan, yung mga tao na yon, hindi nila na-appreciate. Hindi natin na-appreciate yung mga bagay kasi isinusubo lang at ibinibigay dun sa taong yun. Pero pag pinaghirapan mo yung isang bagay, pinagtrabahuan mo, binibigyan mo ito ng importansya at kahalagahan. Amen. Di ba? Sa atin, amen. Kapag nagtrabaho tayo, sumahod tayo, dahil pinagpaguran natin, bawat oras at segundo ng sahod na yun, amen, binibigyan natin ng halaga at importansya. Amen. Praise God. Ganun din sa amen sa Diyos. Minsan kasi dahil ibinibigay na lang sa atin, amen, parang hindi na natin praise God, hindi na natin nabibigyan ng kahalagahan at importansya. Amen. Praise God. But we must work on it. Amen. Sabi ng Panginoon, amen, you've got to do something. Amen. Praise God. You've got to do something so that God will honor it. And that will bring us into desperation. Amen. Sabi nga, pinapangaral natin ang salitang ito, hindi para, amen, hindi para, kung may masaktan man o may masaktan, ma-offend. No. Ipinapangaral natin ito dahil ito yung, sabi ng Diyos, ipangaral ang salita niya. Amen. Amen. Nobody can come unless God called them. Di ba? Kaya kailangan lang ipangaral ang kanyang mga salita. Amen. No? Kasi kung hindi naman siya tinawag, hindi naman lalapit sa Diyos yan. Kaya kailangan ipangaral yung salita niya dahil kapag naipangaral ang salita niya, amen, babalikin sa Diyos. Amen. No? Praise God. So, praise God. All we need to do is to keep on preaching the Word of God. Amen.
At ipinapangaral ang mga salitang ito, amen, hindi para sa sarili lang natin, amen, kundi para sa kabuuan, amen, ng salita ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo, amen. Praise God. The present situation of this of the earth, of the world, no, the present situation of the world should bring us to despair, no, should bring us to despair, and that desperation, praise God, that desperation will move, amen, para makakilos ang Diyos, amen. Praise God, amen. At kung wala pa, amen, at kung hindi natin nararanasan yung desperation na yon, amen, we must ask God, amen. Baka yung pag-ibig ng Diyos wala pa sa atin, amen. Praise God. Kasi kung nasa sa atin na ang pag-ibig ng Diyos, amen, we will be desperate. Lord, kunin mo na kami. Kunin mo na kami dito. No? Praise God. Ano pa bang nanaisin natin sa, 'di ba? Katulad ng yung nai-testimony ng ating kapatid, amen. Praise God. Wala nang maganda sa sanlibutan ito, kaya kung hindi pa tayo kukunin ng Diyos, amen. Praise God. Wala nang halos matitira sa atin, kahit yung matuwid, bahagya ng maliligtas, amen. Dahil sa pandadaya, no? Dahil sa pandadaya ni Satanas, amen. Praise the Lord, amen. And I pray na, amen, sa mga pananalitang ito, amen, it will bring everyone, amen, it will bring everyone to desperation, amen. Praise the Lord, amen. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin, amen. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakilang Ama, o aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po, Ama, sa mga salita mo, Panginoong Diyos, na ipinangaral sa umagang ito, Ama. Panginoong Diyos, sa umagang ito, hallelujah, bring desperation in us, O Lord. And we cry, O Lord, we cry to you, O Lord, na alisin mo na kami sa sanlibutan ito. Kung paano naging desperate, Panginoong Diyos, ang mga ibinigay mong halimbawa sa amin, ang mga tao na naging halimbawa sa amin, Ama. At kumilos ka sa mga pagkakataong yun. Dakilang Diyos, O Ama. Help us, O Lord, to be desperate. Desperately cry, O Lord. Desperately cry to save us and take us away from this sin, O Lord, from this world, O Lord. Panginoong Diyos, salamat po, Ama, sa mga salita mo na ipangaral sa umagang ito. Naway paglabas namin ng tahanang ito, ng bahay-sambahang ito, itali mo sa aming mga puso at itimo mo sa aming mga puso ang mga salita mo, Ama. Lord, hallelujah, kumilos ka, Ama, at tulungan mo ng mga salitang ito ay makatulong sa iyong kaharian, Ama, hanggang sa makarating kami sa kaharian mo. Panginoong Diyos, tulungan mo kami, Ama, na maibalik ang bawat isa sa original na condition, Panginoon, dun sa original creation mo, Ama, in your spoken word, Ama. Salamat po, Panginoong Diyos, at patuloy kaming humihingi ng paggabay at pagpatnubay hanggang sa pagtatapos ng gawain ito, hanggang sa mga susunod na mga araw, at hanggang sa pagdating ng aming Panginoong Hesukristo. Amang banal, gabayan mo kami, Panginoong Diyos. Ingatan mo kami, Ama. Huwag mong hayaan na kahit sa kaisipan namin, Panginoong Diyos, na bagamat may mga ini-inject ang kaaway, tulungan mo kami na maging matatag, maging malakas, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng inyong biyaya, Amang Banal. Lord, kumilos ka sa aming mga buhay. Salamat po, Ama. Ito po ang patuloy naming pagsamo at pagdalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen.